Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Magluluto tayo ng siopaw. Guys, kaya ito magre-ready tayo ng ating mga ingredients. Lagay muna natin ng ating bowl. Dalawang bowl ang nilalagyan ko kasi yan, ito yung aking instant yeast. Yan, unahin ko muna yung aking mga tutunawin sa tubig para madali umalsa. Yan, lagyan natin ng 3 teaspoon ng dry yeast. Tapos asukal. Lagyan natin 2 kutsara. Yan yung ating tutunawin, yung ating dry yeast or instant yeast kasi kailangan muna natin siyang mabuhay bago natin siyang ihalo. Yan, dyan naman natin ilipat sa maliit kasi doon tayo maghahalo mamaya sa malaki. Yan. Lalagyan natin ng harina. Bali, 4 na scoop pala or 4 scoop. Yan. Na harina ang atin ilagay. Pero yan na muna, ang tubig tsaka gatas ang aking panghalo. 1 cup na milk para mas malinamnam yung ating dough pag milk ang nilalagay. Yan. Tapos kalahating cup of water. Haluin muna natin para medyo matunaw yung ating dry yeast. Kailangan matunaw yan siya bago natin ilalagay yung ating harina. Yan. I-set aside muna natin kasi kailangan umangat yung ating instant yeast. Tapos sa kabilang bowl, imimix muna natin yung ating mga dry ingredients, yung ating harina. Maglalagay tayo ng 4 na cup na harina sa ating bowl. Ayan. Diyan natin naman imimix yung ating mga dry ingredients. Ilagyan ko na ng konting lagyan natin ng konting asin. Ayan pa pala, may natira pang harina. Yan, sinimot ko lang. Ayan, lagyan natin ng 1, 2, 3 kutsarang 3 tablespoon of sugar. Lagyan ng konting asin. Tansya-tansya na lang guys. Or 1 teaspoon. Ayan, tapos 3 teaspoon na baking powder. Ayan, 3 teaspoon of baking powder. Nilalagay ko. Pero depende yan sa inyo guys. Pwede naman tansyahin. Ayan. Yan ang ating dry ingredients. Haluin lang natin siya. Ayan. Ihalo-halo lang. Para evenly ang kanyang pagkakahalo. Nilagay ko siya sa mixer. Kasi nilagyan ko siya ng butter. Ayan. Mixer na ang pinanggagamit ko kasi kung haluin ko sa kamay yung dry ingredients at lalagyan ko ng butter, mapupunta sa kamay ko yung butter, kaya mas minabuti kong dyan na lang sa mixer. Pinakamahinang pinakamahinang mix lang muna. Tinutulak ko lang sa gitna kasi yung pinaka nagadikit sa ating bowl ay hindi maaabot ng ating mixer, kaya tinutulak-tulak ko para magiging evenly yung kanyang paghalo. Ayan, para hindi mamuo yung ating butter. Ayan. Mix lang muna siya para mikos-mikos. I-mikos-mikos lang natin. Sige lang, mikos-mikos pa. Ayan. Pag medyo napapansin nyo na guys na hindi na namumuo yung harina natin sa ating pag-mix-mix, pwede na natin ilagay ng paunti-unti yung ating instant yeast na pinaalsa natin. Kasi mabilis lang naman yan siya maalsa. Yung ating instant yeast. O, yan o, diba?
medyo hindi na namumuo. Kaya ibig sabihin, nahalo na ng maigi yung ating butter sa harina. Tsaka na-mix na rin yung ating sugar, konting salt. Yan. Diba? Katapos niyan, pag nilagyan nyo na ng unti-unti natin na nilagyan ng ating liquid, kailangan ilagay na natin sa medyo mabilis na mix ang ating mixer para yung ating instant yes natin ay hindi ma-over sa pagbibit, kasi hindi rin pwede na masobrahan sa masa, hindi rin pwede na kulang sa masa. O ayan na siya, tinaasan ko na yung kaning mixer, tapos unti-unti ko lang ilalagay yung ating liquid. Yan na siya guys, yung ating minix kanina na instant yes na milk at saka tubig. Ayan na, tapos sige pa rin, tulak-tulak pa rin natin kasi yung sa gilid minsan hindi na abot ng mixer. Tapos nilagay ko na rin sa mabilis na pag-mix para madali lang siya mamasa. Ayan, kailangan hawakan kasi ang lakas niya, ang mabigat ng ating table guys. Maganda na siyang tingnan. Mix na siya ng gusto doon. Hindi na gaanong dumidikit sa side dahil may butter yan siya guys, dahil sa butter. Ang ganda na. Ang ganda talaga pag may mixer ka kasi hindi ka mahihirapan. Kasi dati guys, gumawa ako ng siopaw gamit ang aking kanang. Naku, nakakapagod. Grabe, ang hirap. Ang hirap po magmasa pag kamay lang. Pag kamay ang ginagamit na magmasa, mauubos ang lakas mo. Kaya yan, ginamitan ko na siya ng mixer para at least madali pati. Mas mabilis lang siya kasi ilang minutos mo lang siya, ilang minutos lang ang mix mo. Ayos na. Ang ganda niya. Ayos na yung texture niya. Kita mo na medyo okay na siya. Hindi mo na dito hinahangit ka ng mix para hindi rin siya ma-over. Pag makamihan ang gagawin mo guys, mas maganda talaga yung mixer ko. Ayan, kapit na siya. Kaya pwede mo na siya. Pwede mo na siyang tanggalin dyan. Ayan, tanggalin na lang natin. Ayan, dito. Imamasa ko siya muna ng bahagya. Kasi masyadong, ayan o, masyadong basa siya. Don't worry guys, naghugas nga pala ako ng kamay dyan. Malinis naman yung aking kamay. Malinis din yung table natin. Huwag kayong mag-alala guys, di rin naman kayong kakain yan, ako lang. Joke lang. Diba, imamasa natin kasi masyadong wet yung ating dough. Yan, lagyan lang natin ng dry na flour. Kasi masyado pa siyang dumidikit sa kamay ko. Pero maganda yung texture guys, tamang-tama lang. Hindi siya overbeat, hindi siya kulang sa masa. Tama lang siya. Ayan, pagulungin lang talaga natin siya, dry flour. Para maganda mamaya pag in-stay natin ng Pinaparest ko pala yan siya guys ng mga 40 to 45 minutes. Ganun ang rest time niya. Pero yung sa akin guys is umabot ng 1 hour. Pero okay lang. Wala namang problema. Hindi naman yan siya commercial guys. Pang ano lang namin, pang merienda sa bahay. Napagtripan na namang magluto ng siopaw or kakanin. Kaya ganyan talaga pag walang fishing. Puro pagkain ang nasa isip. Joke. Diba? Kaya ayan. Gagawa tayo ng siopaw para mayroon tayong pang merienda. Merienda, almusal, okay lang. Yan, diba? Ang ganda. Bilog na bilog. Tapos, i-cover lang natin ng clear, cling film. Yan. Tapos, stay lang natin dito sa kitchen. Kasi dapat, guys,
ang temperature ng ating dough ay medyo warm. Hindi siya pwede sa malamig. Ayan na, oh. Umangat na siya, guys. Diba kanina ang liit lang yan. Ngayon puno na yung aking bowl. Para na siyang siopaw sa laki. Ang ganda. Ayan na. Magsimula na tayo, guys. Ayan, ikat lang muna natin ng sizes. Ay, ito pala guys yung aking palaman or filling ng aking siopaw. Hindi ko na na-videohan yung pagluluto ko kasi mas ahead of time ko siyang ginawa. Kaya hindi ko na siya na-videohan. Babsi nga pala yan guys ang ginawa ko. Masarap ang lasa niyan. Di ba? Ang dami pati niyan. Kaya may sobra. Kaya nakagawa ako ulit ng panibago. Gumawa ako ulit. Dahil ang dami nang nagawa kong filling. Kinulang yung aking dough dyan. Kaya may sobra pa. So after naubos, the next day gumawa ako ulit ng panibagong siopaw. Ganun pa rin, ubos pa rin. Kaya sorry sa mga hindi nakatikim. Pasensya na guys. Ang layo nyo sa akin. Kaya manood na lang muna kayo sa aking video. Diba? Sinong mahilig kumain ng siopaw dyan guys? O, tara na. At magbalot na tayo ng ating siopaw. Ayan na. Simulan na natin guys. Ito na. Yan. Mano-mano talaga guys ang pag-rolling pin. Kailangan kasi hindi masyadong manipis, katamtaman lang yung gitna kasi pag masyadong manipis, nabubutas siya guys pag nilagay na yung yung palaman natin. Kaya ang hirap, mano-mano talaga, isa-isa talaga yan dahil maglalagay ka ng kanyang palaman. Hindi siya ganun ka-perfect guys, hindi ganun ka-bilog na bilog, pero pwede na, okay na din. Hindi din ako pala marunong or magaling magbelot guys, mag-wrap ba. Hindi ako ganun kagaling. Pero pwede na rin. Mapagtsatsagaan na rin siya. Mukhang siopaw na rin naman siya tingnan. Yan, lagyan natin. Isang kutsara. Isang kutsarang palaman. Dagdagan pa natin. Yan, marami ang laman yan guys. Hindi tinipid sa ingredients. Tapos nilagyan ko pa ng nilagang itlog. Oh, special yan. Special yung ating siopaw, siopaw, supaw. O, diba? Siopaw. Sarap. O, diba? Ang hirap. Ang hirap magtupi sa dulo. Ayan, o. Ang hirap. Sige lang, ganyan lang. Pwede na yan. Pwede na yung ganyan. Mapagtsatsagaan na yan siya. Oh, kailangan dahan-dahan lang kasi baka mabutas yung ilalim. Naku. Sayang naman. Ilalagyan ko pala ng wax paper guys. Yan, dyan ko pinapaupo sa wax paper. Para pag in-steam ko siya, hindi didikit sa aking steamer. Yan. Tsaka hindi ko siya masyadong sinisiksik guys. Pag nag-i-steam ako guys, katamtaman lang yung size ng steamer ko. Hindi ko siya dinidikit-dikit masyado kasi pag nakadikit-dikit masyado, pag nag-steam ka na, lalaki pa yan kasi siya aalsa pa ba. Kaya kailangan medyo maluwag yung distance para hindi magdikit-dikitan yung iyong siopaw. O, di ba? Mukhang ang galing, no? Mukhang ang galing gumawa pero sa totoo lang hindi naman. O, ayan, o. Hindi nga siya bilog guys, hindi pantay-pantay. Pero sige lang, okay na rin siya. Oh, di ba? Yun, oh, ganda. Daming egg. Daming laman na egg. Oh, di ba? Napagtsatsagaan din. Yan, kailangan ko siya idam sa dry flour kasi pag dumidikit siya sa rolling pin, pag niro-roll mo siya, tapos dumidikit ng ganyan, ibig sabihin guys, masyado siyang malambot. Kaya kailangan mong lagyan pa ng konting dry na flour para maganda ang kanyang texture. Oh. Ayan. Para ka lang naglalaro. Ganyan lang ang pagkagawa niyan. Parang nilalaro mo lang yan, oh.
Pero nakakangawit din guys ha. Nakakangawit sa kamay. Mag-roll ng rolling pin oh. Nakakangawit. Pero sige lang. Tiyaga-tiyaga lang. Ganyan nga daw talaga. Hirap muna bago ang sarap. Kaya titikman natin mamaya to guys. Pero I'm sure naman masarap yan. Kasi nakaluto na ako ng una guys. Naubos lahat ng kasama ko sa bahay. Hindi pala, naubos namin lahat. Kaya pang round 2 na to. Pangalawang luto ko na. Kaya I'm sure magi-enjoy kami mamaya nito. Oh, di ba? Ang hirap magbilot. Oh, tingnan mo oh. Oh, oh. Di ba? Pero pwede na. Di ba? Ang lambot guys pero hindi na pupunit. Ang ganda nga eh. Yan. Basta dahan-dahan ka lang kasi baka bumigay yung ilalim. Yan. Dahan-dahan lang pag-ikot kasi minsan nabubutas pag sobrang nipis sa ilalim. So pag in-steam mo na may butas siya guys, lumalabas yung kanyang peeling. Sayang naman. Sayang naman pag ganon. Maganda talaga pag hindi siya hindi na nabubutas kasi ganda tingnan. Ayan, kaya pagtsatsagaan natin, wag mo masyadong panipisan yung gitna, yung gilid lang. Basta yung sa gitna, makapal yan siya. Para pag in case na lagyan mo na ng palaman, syempre pag nilagyan mo ng laman na medyo mabasa pa, para hindi magtagos yung yung kanyang palaman sa ilalim. Kaya medyo makapal yung ilalim, yung gilid lang ang panipisan mo. Okay na yan. Kahit medyo manipis yung ilalim. Ay, manipis yung sa ibabaw pala. Yung pinaka tinitwist mo, okay lang. Okay lang na manipis. Yan. Malapit na tayo matapos guys. Diba? Dikit-dikit ng ganyan. Oh, ikot-ikot. Ikot-ikot, hatak-hatak, ikot-ikot, ayan hanggang sa maisara yung dulo. Ikot pa din, ikot. O yun, kailangan maisara yan siya guys, tapos hindi mabutas. O ganyan lang. Diba? Twist ng kaunti. Kaya okay na rin yan siya, basta siopaw. Diba? Oo, kayo bumuka. Sayang naman. Ayan na siya guys. O, bago natin isalang sa ating steamer. Nirest ko muna siya ng mga 5 minutes ata. 5 to 7 minutes. Yan. Mas maganda kasi pag i-rest mo siya guys. Kaysa yung pagkabalot mo, idiretso mo kaagad sa steamer. Mas magandang nakarest siya ng kaunti para firm siya. Kasi kung hindi mo siya i-rest at ididiretso mo siya ng steam, pag naluto na siya guys, bumabagsak. I mean is nagfa-flat siya, nagfa-flatten siya, hindi na ganun kaumbok. Iyan nga, kahit na ni-rest ko na nga ng 7 minutes, bumaba pa rin yung dough. Kaya mas maigi talaga na i-rest mo muna after mo siyang balutin. O, diba guys? Mukhang siopaw na ba? Mukhang maganda rin tingnan, Pero, hindi ganun ka-perfect. Pero, okay na din. Okay na rin siya. Mahirap lang siyang gawin, guys. Sa totoo lang. Ang hirap gumawa ng siopaw. Pero pag nakita mo na siya at worth it naman, masarap yung luto mo. Okay na din. O basta matyaga ka lang sa ganyang paggawa. Kasi ang hirap-hirap talaga. Mahabang oras ang gugugulin mo. Kaya ilalagay na natin sa ating steamer guys. Para maluto na natin. Izo na. 1, 2, 3. Wow! O guys, luto na. Ayan na siya,
5 lang ang nilalagay ko guys. Ayan oh, dumikit pa nga yung isa. Malaki ang awang niyan. Pero dumikit pa rin dahil nag-aano pa siya, nag-i-expand pa siya pag naluto. Kaya dumikit. Yan ang iniiwasan natin na hindi dapat dumikit. Kasi pag dumikit, minsan ang hirap tanggalin. Baka mapunit. Kaya dapat may ano talaga siya. May awang or may space. Para hindi naman magdikit-dikit. Oh, ganda, no? Yan. Pag nagluto pala ako guys, mga 35 to 40 minutes. Ayan siya. Ayan na po yung luto na. Kasi naman luto naman na yung ating piling. Yung palaman natin po, luto naman na siya. Kaya ang doon na lang talaga lulutuin natin. Kaya, yan. Pwede mo siya, steam mo muna siya ng 5 minutes sa malakas na apoy. Tapos after that, pag nausok na siya, pwede mo na siya ilagay sa medium heat lang, yung apoy. Kasi continue naman ang pagiging steaming niyan. Kaya yan na guys, luto na yung ating siopaw. Ang pinaghirapan nating siopaw, ayan na siya. Thank you for watching guys. Thank you sa pagsama sa akin. Sa aking pinakamahirap na ginawang siopaw. Kaya pagod na pagod ako guys, pero worth it naman siya kasi masarap naman siya. Ayan, thank you sa inyong lahat. Thank you for watching guys. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you, thank you, thank you. And bye-bye!